Hello, magandang gabi. Kahit ako'y nakabakasyon. Pero kailangan nating ano ito. Regarding ito do sa pinaglalaban natin. Sabi ko last video ko na yung umaga. 'Di ba? So si Sir Raffy Tulfo, panoorin nga natin si Sir Raffy Tulfo. Yung regarding do sa nangyari. Sir Raffy Tulfo. Raffy Tulfo. Sir Raffy Tulfo. Gusto kong tawagan natin ang Napolcom. Meron na akong konting issue na gustong i-raise sa kanila. Gawa nitong mga napanood ko sa social media at marami mga nag-message sa akin na mga netizens and tumutugma rin ito sa issue na meron tayo dito noon. In fact, I call the attention of the PNP tungkol dito sa bagay na ito. Commissioner Rafael Vicente Calinisan, Vice Chairperson, Executive Officer, Napolcom. Magandang hapon po. Commissioner Calinisan, sir. Senator Raffy, magandang hapon po. More power po sa inyo, sir. Thank you po, sir. Several times ago, dito po sa Wanted sa radyo, meron po kami mga suspect na na-issue na po ng warrant and yung kasalanan ng mga suspect na ito ay, kung hindi ako nagkakamali, rape with homicide. And a warrant of arrest has been issued already and I asked the PNP at that time, major pa ata yun, yung rango, yung isa naman colonel, kung pwede mabigyan kami ng kopya ng warrant at picture ng suspect para naman ma-flash namin for awareness purposes para yung mga kapitbahay malalaman nila na ito pala ay ng rape at ito pala ay pinaghahanap, pwedeng tulungan yung ating PNP. At ang sabi po ng PNP, meron daw utos, hindi ko alam kung galing sa Napolcom to or sa Kamkrami lang, na bawal daw magbigay ng pagkakakilanlan ng sinumang suspect hanggat hindi pa raw po nakukonvict sa korte. Bago po sa pandinig ko yan, Sir Raffy, Idol Raffy, bago po sa pandinig ko. So, if you would indulge, ibigin niyo po sa akin yung pong warrant po na hiningi po ninyo, yung pong pangalan, yung detalye. We will provide you the details po, Idol. Okay. Kaya ko muna sabi yan kasi kumalat po sa social media and some people came to me and asked me those questions na bakit ganon. Meron po kasi, I'm not gonna mention the name of the guy. I think vlogger siya. At may kayabangan nga siya, kung tutusin, maraming asal sa kanya. Pero I think it was uncalled for na ginawa po ng CIDG na binalanda yung pagmumukha niya at pinabayaan pa yung komplena na pagmumurahin siya at insultuhin siya. Samantalang yung kanya pong kaso ay unjust vexation lamang na napakababaw. Ba't ganun po? Ba't pinayagan po ng CIDG yun? Senator Raffy, put it in context. Actually, kahapon po, I was just in the Senate. Halatang hindi rin na panood ni Tulfo no, sa social media nila lang napanood. 'Di ba? Pero dahil viral, 'di ba? Was just nga po with Senator Erwin. Nagbibidal nga ako kami na a few years ago, 5 years ago, inuli rin po yung same person po na ito ng NBI po naman. Oo. Marami po naloko. Mainit din si Senator Erwin diyan, 'di ba? Dati. OFW po ito at kasama po si Sen. Erwin sa tumulong sa pag-aaresto nito. And that guy was also presented. We understand na ang dating po sa tao ay unjust fixation po ito, unjust fixation lang ito. But of course, we are protecting also the identities of people. However, Senator Raffy, siguro alam naman po natin sino yung tao pinag-uusapan dito. And all of his offenses to the public are extremely public. And siguro po, while there are issues, totoo lang po, meron nga po mga issues po na maaaring mapag-usapan at mapagdipatihan. But at the end of the day, Senator Raffy, mahaba po listahan nito. Kung susumahin po natin, meron pong human trafficking dito, sa namakmak po na estafa cases, mga OFWs po natin, ang pinapahamak po nito, yung pong hard-earned money po ng ating mga kapwa Pilipino, disrespect for institutions, use of the uniform, pagpapahiya ko sa mga police, even NBI, even the LTO, and even the use of the name, the use of the surname is actually fraudulent. Commissioner, I hear you. Opo. Ito yung point ko. Kasi I was really disappointed and I think the taong bayan was shortchanged. Kasi nga po, ulitin ko, nung dito sa programa, ilang beses, in fact, nag-hearing pa nga ako dyan. Humingi ako ng picture, warrant of arrest, nung isang suspect na yun po ay nang rape at pumatay at pinagkakaitan sa akin ng PNP.
Now, sir, kung gusto So ang point ni Sir Raffy Tulfo, pasensya na kung pinuputol ko kasi reaction video ko to eh. Kung gusto nyo panoorin ng buo, doon po sa channel ni Raffy Tulfo. Ako talaga pong panoorin. Kasi baka may magalit eh. Patapusin mo muna! Hindi pwede, channel ko to eh. Tsaka pwede tayong i-copyright ni Raffy Tulfo kung wala tayong sabihin. So, dito kasi, naiintindihan ko si Sir Raffy Tulfo. May pangyayari kasi sa kanya na parang ang dating ay double standard nga naman. Na pag sila daw yung may ihaharap na complainant, tapos yung hinihingi yung picture, parang ayaw daw ipakita, mabigat daw yung kaso. 'Di ba? Oo nga naman, Tapos parang ang tinuturo, Napolcom daw ang nag-utos yata na wag ibigay yung picture. Yun ang pagkakaintindi. Pero correct me if I'm wrong kung mali yung pagkakaintindi ko. ng PNP ng CIDG mag-press con, pangalandakan yung pagmumuka ng isang suspect na may warrant, sana man lang sa medyo malilim-lalim naman. Sana man lang sa yung mga rape, kidnapping. Hindi, pinaliwanag na kay Sir Raffy Tulfo malalim-lalim eh. Andyan fixation lang kasi yung lumutang. Parang hindi nakikinig si Sir Raffy Tulfo. Na-mention na nga yung human trafficking, multiple estafa case, 'di ba? Pati yung pagyurak sa parang pumasok dito tos nilabas unjust vexation pa rin naka-stick si Sir Raffy Tulfo. Bank robbery. Wag naman po yung unjust vexation kasi ang pagkakaalam ko po nung may tumawag sa aking kakilala ko, ito po yung away daw po ng parehong dalawang vlogger at pinatulan. Isa pa to. Kung saan-saan ka kasi nakikinig sa Raffy Tulfo. Hindi, to be fair, kung ako nasa posisyon ni Sir Raffy Tulfo, ito yung mahirap kasi. Kapag ang pagbabasihan mo lang sa magiging opinion mo ay yung mga sinabi ni ganito, sinabi ni ganyan, 'di ba? Yung hindi ka nanaliksik ng sayo kasi may chance kasi na pag ang halimbawa away ni Pedro at away ni Juan. Malamang pag napakinggan mo yung sa side ni Juan, talagang kawawa siya doon. 'Di ba? Kasi nagbabase si Sir Raffy Tulfo na nagbabase lang si Raffy Tulfo tungkol doon sa sinumbong sa kanya. 'Di ba? Pinatulan po ata ng PNP. Ngayon, pag nag-away yung dalawang vlogger, wag po natin patulan. Hayaan na natin sila mag-away-away. Enough na po yun na mahuli natin yung taong yun and then ipalabas natin sa media na nahuli na itong si Poncio Pilato. That's good enough. Wag naman po yung ipapahiya. Again, I don't know the guy. I haven't met the... Di ba? Sabi din ni Sir Raffy Tulfo, hindi niya daw kilala talaga. So, meaning, wala talagang idea si Sir Raffy Tulfo sa nangyayari. Siya na rin nagsabi. Hindi niya talaga kilala. Actually, sir, marami ng chance na dinulog na sa'yo yan eh. 'Di ba? Pero nang time na yun kasi, maliit lang ang subscribers mo noon, parang ayaw mo siyang anuhin kasi nga, mahal siya ng mga tao that time. Panoorin niyo yung sinabi ni Tulfo, ipipin ko po dun sa comment section sa baba, Parang hindi niya rin maano si FLM dati noon. Nung dinulog sa kanya. At meron pang isa, yung regarding dun kay Boss Lee, minention din yan FLM na yan dati eh. Yung si Boss Lee, di ba pinatulfo sa'yo? Parang hindi mo naman binigyan ng parang hindi ka talaga interesado, buti nga si Erwin Tulfo alam niya eh. Di ba? Yung pagkakasabi mo lang, sir, na I don't know the guy, sapat na yun para maintindihan namin kung bakit ganito ka mag-react. Inuulit ko, Inuulit ko, ayaw ko siyang sabihin. Baka mamaya kaltokan ako ni Tulfo. Inuulit ko, kung ako din nasa kalagayan ni Sir Raffy Tulfo, ni Senator Raffy Tulfo, ganyan din ang action ko kasi wala akong alam. Diba? The guy. Even ako naiyabahan ako sa taong yun kasi kung minsan dumadaan sa page ko, newsfeed ko, na talagang saksakan ng yabang. Pero
Hindi lang kasi napaka-petty nun. Para lang sabihin na nagyayabang yun. Yun lang. Kasi, yun ang ano eh. Yun ang mahirap kasi eh. Dahil lang nagyabang. Yun, to be fair naman, kung talagang yun lang naman ang ginagawa ni FLM, hindi naman siya nambubudol ng OFW. Hindi naman siya, talaga nagyabang lang siya. Talagang unfair nga naman na ipahiya siya. Pagyayabang lang naman eh. Pero hindi nga ganun eh. Diba? Hindi nga ganun. Walang personalan. Mayabang ka, sige. Karapatan mo yumabang. Pero naman sir, wag naman tayo mag-go overboard na nagpapagamit tayo. Yung Hindi naman. Masyado masakit naman yung salitang nagpapagamit. Diba? Masyado namang parang hindi naman ako naman ay aalma dun sa sinabi nagpagamit. Diba? Hindi naman. Masyado naman yung Senator Raffy Tulfo na nagpagamit. Itong taong to, si Sir Ralph Calinisan, ay nagmalasakit lang naman na makinig sa mga hinanaing ng mga tao na akala nila wala ng justice. Diba? Wag naman. Masyado na naman ito si Tulfo. ang ating PNP dahil merong isang taong lumapit at itong taong ito sikat din at inutusan. At saka meron ako nakita sa doon na itong vlogger na ito, nandun yung complainant, pati misis niya, pinagmumura sa harap nyo. Dapat hindi nyo pinayagan yun, sir. Pinagmumura at To be fair naman, pinigilan naman eh. Yung kasi, ganito kasi yan. Tama yung sinasabi ni Raffy Tulfo. Tama naman yun. Na dapat pinigilan ng pero nakita naman na pinigilan naman. Yung pagmumura kasi na yun, hindi mo naman mapipredict yun kung kailan mangyayari eh. Parang ganito yan, Pag may nahuhuli, let's say ng manyak sa isang babae, may time nga na pagka nahuli na yung suspect, kahit hindi tama, nasusuntok nung kamag-anak nung nung minanyak na babae, or yung babae mismo, kinakalmot niya talaga eh, dahil nahuli na eh. Di ba? Yun ay reaction yun. Yun ay reaction yun ng biro ba naman, paano hindi magmumura si Ma'am Joanna? Ang sinabi kay Ma'am Joanna, pakawala, pokpok. Sumusubo ng burat, ng kani-kaninong burat. Nagtataka nga ako, bakit si Sir MG hindi nagalit dun eh. Asawa niya yung ginanunan eh. 'Di ba? Baka sabihin sa asawa mo yun, Sir Raffy Tulfo. Baka mapulot na lang kami kung saan-saan. 'Di ba? Parang ang masakit lang sa na to, parang clueless kasi. Naiintindihan ko yung concern. Naiintindihan ko yun na mali nga naman, 'di ba? Wala naman akong kinontra sa mga yan. Yung mga nagsasabing mali yung ginawa, wala naman akong kinontra sa inyo. Maaring tama, yung lalo na abogado nagsasabing slander daw, or totoo naman na kahit nga may kumukontra na overkill yan para sa akin, kung sasabihin mong overkill yan, totoo naman. Overkill kung ang pagbabasehan natin ay yung mga nalalaman nyo lang. Kung ano ba yung mga nalalaman nyo lang? Away ng vlogger. Kaso niya ay unjust vexation. Yun lang naman eh. Tapos ang ginawa sa kanya, hinarap sa media at talagang overkill yun kung ganun lang. Or isama mo na yung pagiging mayabang ni FLM. Pero hindi eh. Hindi lang yun eh. Hindi lang mayabang, hindi lang unjust vexation, hindi lang, ano ba yung unang sinabi ko? Hindi lang naman yun yung mga naging problema dyan eh. Yun lang kasi yung mga na-highlight dito. At yung source ni Sir Raffy Tulfo kasi, sinabi lang ni ganito, sinabi lang ni ganyan. Hindi mo pinanood yung mismong
Pasensya na kung frustrated ako ha. Kasi nag-ahit pa nga ako. Ang ganda-ganda ng bakasyon ko ngayon. Nanonood ako ng Netflix eh. Biglang may mag-PM. Huwag na kayo mag-PM! PM kayo ng kung ano-ano eh. Meron pang sandali lang sir, kumakanta-kanta pa, meron pang mga banda. That was really a circus. Hindi naman part ng sa PNP yun. Yung pagkanta-kanta na yun. Sa part ng vlogger yun eh. Wala namang binidyohan ang Napolcom do sa mga banda-banda. Iba naman yun. Wala ka nang pakialam doon. Freedom ng mga tao yun eh. Yung sa may bandang yung hindi naman pinromote ni Kalinisan yung yung may nagbabanda-banda yung kumakanta. Ano ba naman to? Halatang hindi alam ni Senator Raffy Tulfo yung nangyayari. Freedom ng tao yon. Kung magbanda sila doon, wala kang paki doon. Sorry Sir Raffy Tulfo idol kita. Pero halatang hindi mo alam, parang pinalalabas dito, promotor pa si Commissioner Kalinisan doon sa pagbabanda. Hindi. Separate na yon. Separate na talaga hindi alam ni Senator Raffy Tulfo ang nangyayari, Diyos ko. Sana hindi na po pinayagan yun. Ba't di pa payagan? Freedom ng tao yon. Nagawin yung mga ganong bagay. Ano ba, Senator Raffy Tulfo? Hindi naman PNP ang nag-initiate ng banda na yun. Ano ba? Sir naman. Natuwa ko doon nung nagalit nung nasalita pa ko ng ganun yung isang vlogger. Totoo, hindi po, yung po mga ganun we do not tolerate. In fact, we ask him to stop. Pero to put in context po, Senator Raffy, we don't like that. I personally didn't like that also. Pero yung pong Saka, sir, mga singit pa sir, baka makalimutan. Saka nakikita ko, sir, yung vlogger na nagko-complain against this guy na naka-t-shirt na ng preso, nagigipaglambingan pa doon sa isang vlogger. Para Ano yun? bang anong nangyari, ang litaw noon sir, pag ako manonood at kung yung mga ordinary tao manonood, parang nabayaran yung PNP para huliin tong taon to. Ano nakikipaglambingan? Saan yung part na nakikipaglambingan? Isang vlogger. Ano daw? Guy na naka-t-shirt na ng preso, nagigipaglambingan pa doon sa isang vlogger. Ano daw? Complain against this guy na naka-t-shirt na ng preso. Saka, sir, mga singit pa sir, baka makalimutan. Saka nakikita ko, sir, yung vlogger na nagko-complain against this guy na naka-t-shirt na ng preso, nagigipaglambingan pa doon sa isang vlogger. Ano yun? Ano nakikipaglambingan ng pinagsasabi ni Sir Raffy Tulfo? Si Ma'am Joanna ba? Asawa ni Sir MJ yun eh. Ano ba Sir Raffy Tulfo? Para bang anong nangyari, ang litaw noon sir, pag ako manonood at kung yung mga ordinary tao manonood, parang nabayaran yung PNP para huliin tong taon to, para ipahiya itong taong ito. Definitely hindi po ganoon, Senator Raffy. Siguro po, alam ko naman po, malawak po ang inyong pag-iintindi po dito. Yung pong warrant po na lumabas po, incidental lang po. Wait lang ha. Hindi, baka na-miss ko. Ano yung naglalambingan na sinasabi ni Sir Raffy Tulfo? Alin part doon yung naglalambingan? Ayun. So there are other cases involved, there are other pending cases. Sabi ko nga ako, may human trafficking nga po. Ito, inulit ni Kalinisan, mukhang hindi na interesado si Idol eh. Si Idol Raffy Tulfo eh. Sarado na yung isip niya yan, ng mga time na yan. Dito, ang dami ho talaga, Senator Raffy. Ibang level ho talaga. Okay. Nataon lang po talaga na ito po yung warrant na lumabas. This is outside of the personalities here. And actually, I salute the PNP po, Senator Raffy, na mabilis po yung pagkaka-aresto nito. No sir, I'm sorry sir. I'm sorry, I don't salute the PNP. In fact, I saw it na nagamit ng PNP yung kanilang tungkulin para paboran yung isang tao. It's hard to watch. Hindi naman isang tao lang yung dun eh. Ano ba to si Sir Raffy Tulfo? Na lumapit sa kanila. I did salute the PNP. Sa saludo po ako sir, kung yung sir, sorry po.
Sasaludo po sana ako, sir, kung yung hinuli nila, binaranda nila sa media, ay kidnapper, bank robber, rape. Halatang hindi nakikinig siya doon sa human trafficking at budol ng OFW, no? Hindi niya naiintindihan. Inulit niya na naman yung carnapper, bank robber. Ganun din yun eh. Ang daming mga mamingas na bangkarote eh. Ano ba sa Rapi Tulfo? With homicide, yung ba mga Ayun, may nag-comment dito, daming OFW na biktima, wala kang nagawa. Wow. Now na may mga umaksyon, epal ka na naman. Hayaan mo na lang yun sa issue na may concern. Salamat, MG and Comsec Kalinisan. Salute po. Maling-mali ka dito. Sana next live mo aminin mo yan nang di madismaya yung mga tao. malalaking kasalanan? Wag Yun, naman po totoo. yung May nagpakamatay nga regarding dyan daw Di ba? unjust vexation. Kasi po ang nabasa lang, unjust vexation lang Di ba? Isa rin to, ipipilit pa rin ang just vexation lang. Pinaliwanag na nga sa kanya na may human trafficking. Kung yung mga karumal-dumal na krimen, yung Hindi nababasa ni Sir Rafi Tulfo yung testimonya ng mga victims nung sa human trafficking, ano? Wala tayong magagawa ganyan talaga. chop-chop ng tao na marami po dito yan. Almost every month, meron kami chinap-chop, binarder, nilagay sa maleta. Bakit yun? Hindi po pinapalabas yung mukha ng mga suspect. Bakit yung mga... Okay, doon sa argument na yun, agree naman ako kay Tulfo. Dapat ipalabas nga din naman yun. However, yung pagtrato mong small time si Sir Norman Mangusin, medyo ano ako doon, di ba? Alam niyo naman, idol na idol ko si Sir Rapi Tulfo. Kaya lang, pag mga ganitong bagay naman, suspect nung mahuli, hindi po pinapreskon. Meron dito, di ba, yung nilagay sa maleta, yung babae, nung magkaibigan, na nilagay sa Forward na maleta. Bakit ito, unjust vexation, presko ninyo? hirap makagets ni Senator Rapi Tulfo, no? Sir Rafi, sabi ko nga po sa inyo, ako po yung kasama po ninyo dyan. Yung po mga lahat po ng kriminal, yung pong kailangan nyo nga pong mga... Medyo na-frustrate na si Commissioner Kalinisan, ano? 'Di ba? Hindi naiintindihan ni Senator Rafi Tulfo. Details, photos, kasama po ninyo ko dyan. I will provide you po with those details. Sabihin nyo lang po sa akin. Yun naman po, sabi ko nga ako dito, o nga po, it might appear na unjust fixation lang po ito, pero hindi nga po, Senator Rafi. I can provide you with the full case folder. Kaya po may perjury po dito. Ang dami po, napakahaba po, Senator Rafi. Meron pa nga akong private armed groups. Masyadong mahaba po. I'll be happy to... Diba? Na-mention na yung private armed groups. Ngayon, ito si Rapi Tulfo, feeling ko nagigets niya na pinanindigan niya na lang talaga. Kasi pagka nag-ano siya, Cooperate po, I understand where you're coming hindi na siya nakikinig from, Sen. Rafi. Hindi po tayo nagpapagamit sa kahit na sinong tao o vlogger. Yung po PNP po natin ay hindi po nagpapagamit sa kahit na sinong Kasi sir, alam mo kung bakit nakita ko na para nagamit po yung PNP. Dahil natimbrihan po yung complainant against this vlogger na mayabang. O sabihin natin, vlogger na mayabang. Etong si vlogger na mayabang, nung mahuli siya, nakaredy na po yung complainant na may dala pa pong mga combo, may dala mga banda, tapos kumakanta-kanta pa. And pinayagan po ng PNP yun? kaya may mga banda doon, may hearing kasi doon. Hindi dahil yun natimbrihan sa warrant of arrest. Tsaka yung pagkakaroon ng banda, wala kang pakialam doon. Freedom nila yun Hindi naman pinalabas ng PNP yung banda. Ano ba? Diyos ko, sir. On? Hindi po, iba po. Sir, wait. Sir, magkaibigan tayo. Nakita tayo sa Senate. Pero sir, ako, I call spade a spade. Okay? I don't fucking care kung makakaaway kong dati kong kaibigan dahil lamang po sa prinsipyo ko. Ang prinsipyo ko po, sir, kung ano yung patas, patas lang. Kung hindi mali, Na napaka-ironic na yun ngang mga hindi pa napapatunayan na may kasalanan dyan sa programa mo, pinapahiya mo Sobrang ironic naman nun, Senator Rafi Tulfo. Na ganyan ka,
dahil may napahiya, di ba gawain mo din yan? Ano ba, sir? Ano ba naman, Senator Rapi Tulfo? Meron nga sundalo na nagpakakak, di ba? Dahil napahiya dyan sa programa nyo. Naalala nyo yon? Wala ganun talaga. Mali lang. Yan po yun eh. Meron ako nakitang pagkakamali dito. I don't care dun sa vlogger na mayabang. Okay, sobrang yabang talaga. Maging ako, nainis ako dun eh. Hindi lang kasi, Senator Rafi Tulfo, yung tenga mo, kung iaano mo, maraming sinasabing kaso kasi, hindi mo pinapakinggan. Ang issue lang ni Senator Rafi Tulfo, unjust vexation, mayabang. Same nung mga ibang nagko-comment. Ganon. Which is, naintindihan ko naman kung yun lang naman talagang alam nila. 'Di ba? Pero hanggang doon lang tayo sa inis. Pero wag natin pinipersonal. Yun po yung point ko. Ako talaga, sir, Ay, hindi po. para sa akin, saksakan ng yabang yung taong yun. Hindi pagiging mayabang eh. Kaya nasabi mo saksakan ng yabang yun. Kung hindi naman yun na merwisyo ng OFW, wala eh. May mga nagko-content na ganyan na mayabang. 'Di ba? Hindi naman ano yun. Yun. Pero yung ginawa sa kanya, grabe naman. Sobra na yun, sir. We acknowledge your comments po, Sen. Rafi. That's point well taken. Point well taken. Wag na po maulit yun, sir. You tell the PNP, wag na maulit yun, sir. Yes, Sen. Rafi. Makakarating po. Pero in defense po, sabi ko nga po, we will support you. Yung po hiningi po ninyo mga detalye and photos, we will give. Sabi ko rin nga po, ang na-highlight lang po kasi, nagsalita rin po kasi yung pong vlogger nga na yun, na isa, yung pong hinuli, as sabi niya, unjust fixation. Sabi nito, nung nag-comment, makakalabas pa rin yan. Ginamit lang nila yung unjust vexation para maikalat sa buong Pilipinas yung baho ng norma na yan. 'Di ba? Lang po yun, yung kaso niya. Pero sabi ko nga po, mahaba po, Sen. Rafi. Yes, sir. Sir, again, for the last time, pagsangan ng oras, it leaves a bad taste. Kasi example, hulihin siya. Alam na nung PNP. Ibig sabihin, itong complainant laban dito sa mayabang na vlogger, tinimbilan yung PNP. Ngayon sabi ng PNP, wag kayo mag-alala, huli na natin. Now, pagdating po doon sa presinto, nandun na po yung banda. Tanga. 'Di ba? Sobrang tanga ni Senator Rafi Tulfo. Wala sa presinto yung banda. Tama na. Hindi, tatanungin ko yan, nasa presinto ba yung banda? Sorry, Senator Rafi Tulfo, nagpa-public apologize ako na matawag kang tanga. Sorry po, pero hindi mo talaga alam yung nangyari. Tama na to, min. Kasi naha-high blood na ako eh. 'Di ba? Paano ka magpapaliwanag sa ganyang tao na na hindi alam yung nangyayari? Nasa ano ba yung banda? Nasa presinto ba? Para naman tayong tanga niyan. Good night sa inyong lahat. Bye-bye.